Militar at armadong grupo nakatutok si Chino Gaston. Nagkasagupaan kagabi ang mga sundalo ng 46th Infantry Battalion at mga armadong lalaki sa barangay Bagong, Sharif Agwak, malapit sa compound ng isa sa mga bahay ni dating Governor Andal Ampatuan Sr. Baka sa mga tama ng bala sa pader at naiwan pa ang mga uniforme, tsinelas at 3 bar automatic rifles ng kalaban. Nang suyuri ng mga sundalo ang paligid ng compound kanina, tumambad ang rason kung bakit ilang gabi nang binabalik-balikan ng mga armado ang lugar na ito. Malalakas na uri ng armas gaya ng M14, mortar at M60 ang hinuhukay pala tuwing gabi. Kailangan kaysa mapunta pa sa ibang kamay yung mga firearms na to na napakalakas. So it is but deemed necessary and important na makuha ng gobyerno to para to avoid magamit ng ibang grupo in the near future. Pero dahil sa ilang araw na karahasan, wala na ang mga residente rito at nagmistulang ghost town ang komunidad. Ito ay sa kabila ng pagbalik sa normal ng takbo ng gobyerno sa Maguindanao. Kaninang umaga, nanumpa kay DILG Secretary Ronaldo Puno si Nariman Ambolodto bilang bagong OIC Vice Governor ng Lalawigan. Unang aasikasunin ng Vice-Gobernadora ang mga naipit na sweldo ng mga empleyado ng probinsya at mga nantalang proyekto mula nang idineklara ang martial law. Magiging masaya kami kasi po sa sweldo, may pagkain, may pang-tuition, may pang-regalo sa darating na Pasko. Binalaan din ni Puno ang mga taong nanloob umano at nanransak ng mga record ng mga munisipyo sa Maguindanao. Hindi raw ito makaaapekto sa isasagawang audit ng COA na sisimulan sa susunod na linggo. Baliwala yung panggugulo ng dokumento, paghahabol nun. Kasi may mga iba naman dokumento eh. Alam mo, sa audit, ang ginagawa, titignan kung ano yung mga na-release ng DBM. Mula sa Sharif Agwak, Maguindanao, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. At habang tinutugis ng militar ang mga sangkot sa Maguindanao Massacre, nagsisilikas naman ang daang-daang residente sa takot na sila'y maipit sa engkwentro. Nakatutok si Emil Sumangil live mula sa Cotabato City. Emil. Mel, mahigit 800 residente na ang lumikas mula sa Sitio Masalay sa Barangay Salman sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao sa takot na sila'y maipit sa operasyon ng militar laban sa armadong grupo. Hindi na nagdalawang isip at lumikas na sa paanan ng kabundukan ang tinatayang higit sa 300 pamilyang sinasabing naiipit sa patuloy na operasyon ng militar para madakip ang iba pang suspect sa Maguindanao Massacre. Mas pinili nila ngayon ang mamuhay sa ilalim ng puno ng mga mangga sa gitna ng arawan kaysa sa sitwasyon nila noon sa kabundukan na kahit nasa sariling mga tahanan daw ay hindi nilulubayan ng pangambat agam-agam. Kabuhayan nila, naiwanan nila doon sa taas, tapos mahirap yung pamumuhay, mainit pa yung araw. Bakit po kayo nagpasya, ma'am, na bumaba dito sa lupa at iwan sa bundok yung mga bahay niyo? Sobrang takot siguro. Sa evacuation center na ito, lumabas sa mga kwento ng mga kababayan nating apektado ng tila babuntot ng sunod-sunod na mga naging problema ng probinsya mula sa pagkain, damit at gamot. Si Lorraine na may 10 anak at 3 apo, pagsasaluhan ng isang kalderong gulay na may sabaw para sa tanghalian at hapunan ngayong araw. Kung may kanin kami, naghalo-halo itong mga tabi namin. Kung kami ang may-ari, maghalo-halo kami. Kung konti ang pagkain, kung sa tabi ko wala, bigyan ko siya. Pati kang kung bigyan ko siya. Para maghalo-halo kami lahat. Kapos ang karamihan, pero wala na marahil dadaig sa kalagayan ng kahirapan ng pamilya ni Solena. 2 inihaw na isdang pangos ang pupuno sa kumakalam na sikmura ng 5 niyang anak at 4 na apo. 9. Siyam po ang kakain. Paano natin pahagatian yan? Bawat isa kundi. Sa kalagayan ng mga nagsilikas, hindi daw pwedeng isisi sa militar ang problema dahil ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkuling hanaping hustisya para sa mga biktima ng massacre. Sa mga report ng mga armadong grupo na nakikita, kaya nandito sila. Umayudo na rin ang DOH sa ARMM. Maglalaan sila ng pondo para mabigyan ng pangunahing pangangailangan ang mga nagsilikas nating kababayan, katuwang ang DSWD. Especially nakikita natin wala silang pinakamalapit ng water source at saka water, then of course yung kanilang wash facilities. We have already rendered our services. Meron na po kaming first rationing sa kanila. Tinitingnan namin yung needs nila on the basic
needs natin, yung pang-araw-araw na kailangan. Sa mga susunod na araw, inaasahang makakabalik na sa kanilang mga tirakan ng mga evacuee sabay ng paghupa ng operasyon ng militar sa Maguindanao. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Direkta nang idinawit ng dalawang tinatawag na star witness sa massacre sa Maguindanao, si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Maliban po dyan, pinakakasuhan na ng NBI ang 4 pang miyembro ng pamilya Ampatuan kasama ang 18 iba pang mga tao. Kabilang sa kanila ay ang matataas na opisyal ng Pulis Maguindanao. Nakatutok si John Consulta. Base sa affidavit ni Ampatuan Maguindanao Vice Mayor Rasul Sangki, narinig daw niya si Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Kilala rin sa pangalang Datu Unsay, nakausap si Police Chief Inspector Socarno Dicay sa radyo at sinabihang dumating na ang convoy ng mga mangudadatu at naharang sa barangay Malating. Tinanong pa raw ni Mayor Andal Jr. kung armado ang mga nasa convoy. Sinabi ni Dicay na hindi at puro babae. Narinig din umano niya ang pagsasalita ni Mayor Andal Jr. sa radyo na, "Ama, nandito na sila." Ang alam daw ni Sangki, si Andal Sr. ang sumagot ng, "Alam mo na ang gagawin mo." Kita rin daw ni Sangki na ang pababain ni Mayor Andal Jr. ang mga nasa convoy ng mga dadatu, lalo na ang kapatid na sina Eden at Farina, at ang pagsipa, paghila, paghampas ng baril at pananakit sa iba pang kasama sa convoy. Sa layong 2 metro, pinaulanan daw ng bala ni Mayor Andal Jr. ang mga biktima habang tumatawa ng malakas. Umiiyak at nagmamakaawa raw ang mga biktima pero di sila pinakinggan. Ang isang media man nagpakilalang si Palak, nakakilala ni Mayor Andal Jr. pero pinagbabaril din. Maya-maya lang, dumating daw sa massacre site ang mga vice mayor na sina Datu Canor, Datu Banarin Ampatuan at Datu Mama Ampatuan kasama ang isang Parido Gogo na sumama sa pamaril sa mga biktima. Ang isa pang star witness na si Kenny Dalandag, miyembro raw ng private army ni Ampatuan Sr. Nagkwento na noong November 22, nagpulong sa isang cottage sa loob ng compound ni Ampatuan Sr. ang dating gobernador kasama ang mga anak na sina Zaldi, Datu Unsay, Datu Sajid, Datu Anwar, Datu Saudi, Datu Ban at Datu Ulo. Narinig daw niyang nagsalita si Ampatuan Sr. at sinabing kapag dumaan ang mga magudadato, ubusin silang lahat, pati mga bata, walang itirang buhay kahit isa. Sa mismong araw ng massacre, nakita raw ni Dalandag nang sampalin ni Datu Unsay si Jeneline Magudadato, Mrs. ni Buluan Vice Mayor Toto Magudadato, at hilahin palabas ng sasakyan, pagbabarilin ang mga sakay ng convoy at paggamit ng bako para ibaon ang mga biktima. Ikinatuwa ng pamilya Magudadato ang mga bagong ebidensya na ipinresenta ng NBI. They're very happy with what is going on with the case. We are very sure that they will be appearing in trial as soon as the cases, the information will be filed in court. And the panel will go over the records to find out if there are really additional or if these are all respondents already included in the previous records. No, kung kasama siya, then no new subpoenas will be issued to them anymore. Nangako naman ng NBI na kanilang gagawin ang lahat para mapangalagaan ang mga testigo na hawak nila. Ang in-endorse lang po namin sa Witness Protection Program, yung pong mga testigo na mga eyewitnesses at meron pong